Ngayon ay pag-uusapan natin ang the most detailed manhwa review ng Jeju Island Arc kung saan wala ni isang information ng iyong makakaligtaan hindi tulad ng sa anime sapagkat makikita nyo dito ang bawat sulok ng mga detalye gaya ng naging laban ni Jongsu sa Japanese Hunter o kaya ang naging dahilan kung bakit naging ganito ang itsura ni Mr. Goto. Kaya naman simulan na nating review ang kabuuan ng Jeju Island Arc at alamin natin ang bawat naging laban ng ating mga bida. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinakita naman ng Reyna ng mga langgam at sinabing wala na raw pagkain sa kanyang kaharian dahil mismong kanyang mga anak ay nagkakainan upang mabuhay kung kaya't kailangan niya raw ng malakas na sundalo na siyang magiging leader ng kanilang kingdom. Katatakutan daw sila ng mga tao at dito ay nakalabas na sa kanyang shell ang ultimate soldier na tinutukoy ng Reyna at siya daw ang magiging pinakamalakas sa lahat. Handa na ang barkong pandigma ng China, ganun na din ang barkong pandigma ng Taiwan at napapalibutan na din ng mga barkong pandigma ang palibot ng Jeju Island. Wika ni Jongsu na tibayan daw nila ang kanilang loob dahil sa oras daw na madetect ng langgam ang kanilang takot ay maaari na sila ang unang atakihin nito. Tanong ng makulit na meron daw kaya silang gagawin ngayon pero sagot ni Jongsu na lagi naman daw nilang estilo ang paghahanda sa kahit anong sitwasyon at sisiguraduhin daw nilang ang lahat ng langgam na aatake sa kanila ay kanilang papatayin. Kaya naman nabilib na naman si makulit at sinabing kahit saan daw magpunta si Jongsu ay lagi niya itong susundan. Sinabi naman ni Dong-ok na ang mga kasamaan raw niya ang bahala sa depensa at sagot naman ng babae na wala naman daw silang magagawa sa bagay na yun at pwede rin daw na wala silang gagawin sa operasyon na mangyayari ngayon. Dahil ang babae daw ang vice guild master ng kanilang guild ay maaari daw nitong utusan ng lahat ng kanilang member na magkaroon ng combat training ngayon at sagot naman ng babae na paano naman daw niya ito gagawin dahil naging guild master lamang siya sa pangalan. Kung hindi raw dahil sa effort na ginagawa ng babae ay hindi nila mararating kung ano ang meron sila ngayon at sagot muli ng babae na medyo clingy daw ang kanyang sasabihin pero bumalik daw si Dong-ok ng maayos sa kanila. Nagagalit naman si Lim Tae-gyu dahil inilagay daw si Lee Min-sung sa lugar na maaaring umatake ang mga langgam at hindi raw ba nila alam kung gaano kahalaga si Lee Min-sung sa kanilang guild subalit dahil sa huli na nabaguhin ang posisyon nito ay itago daw ito hanggat maaari pero sa isip ni Lee Min-sung na makakakuha daw siya ng merit sa mangyayari ngayon. Pinaganda ng Hunter Association ng lahat ng guild sa Korea para kung sakaling may langgam na makatakas sa isla ay sila ang bahalang pumatay sa mga ito. Pinamumunuan daw ng isang B rank ang bawat grupo na may 3 C rank at 10 D plus rank na hunters. Sumali din ng mga retired na hunter at mga awakened human pero hindi naging hunter sa pagdepensa sa Korea at ang total ng mga awakened hunter ay nasa 5,000 at 10% lamang ito ng kabuuang populasyon ng Korea. Pinakita naman ng isang helicopter kung saan nagpakilala dito ang magiging cameraman sa gagawing raid at ang bawat mangyayari daw ay mapapanood ng lahat sa TV pero wag daw silang mag-alala sa kanilang magagawang pagkakamali dahil 10 minuto ang delete sa actual happenings kung saan may-edit pa ito ng mga editor. Hindi makapaniwala si Baek Yunho dahil ano raw ba ang iniisip ng chairman sa pagpapadala nito ng isang cameraman at sagot naman ni Dong-ok na ang cameraman na daw ang bahala sa kanyang buhay pagdating nila sa isla. Sagot ng cameraman na wag daw silang mag-alala sapagkat kahit ganito ang kanyang itsura ay isa siyang A-rank hunter at ang pagiging hunter ay isa sa kanyang sideline at hindi raw ito ang unang beses na siya ay magpipilm sa isang delikadong sitwasyon. Marami na daw siyang nakuha ng video sa mga dungeon pero alam niya sa kanyang sarili na naiiba ang sitwasyon ng kanilang pupuntahan ngayon. Huwag daw matakot ang cameraman dahil tiyak na ang rason ng chairman kung bakit isinama siya ngayon ay dahil nakakasigurado itong magtatagumpay sila sa gagawin nilang raid kung kaya't nagpasalamat ang lalaki sa assurance na sinabi sa kanya. Ito raw ang unang beses na mapapanood ng mga normal na tao kung paano sasalakay ng isang S-rank gate at marami daw mga tao ang nais maibalik ang lugar ng Jeju Island. Sa isip ni Baek Yunho na kung sakali daw na sila ay mabigo ngayon ay tiyak na ito na ang signal ng katapusan ng Korea at ngayon daw ay kinakailangan ng mga tao ang isang hero. Biglang pinakita si Min Byung at nagulat daw si Baek Yunho kung bakit ito sumama at sagot naman nito na alam niya daw na si Yunho ang unang mamamatay kung
kung sakaling hindi siya sasama dahil ito raw ang tipo ng tao na susugod na lamang basta-basta. Sagot naman ni Baek Yunho na bakit naman daw niya gagawin ng bagay na yon at tanong naman ni Baby Cha na nakontak na daw ba ni Yunho si Jinwoo at sagot naman ito na hindi raw pero bakit daw ito itinanong ni Baby Cha samantalang si Baby Cha ay sinabing wala naman daw pero alam ko na namimiss mo na si Papa Jinwoo. Dito ay malapit na silang makarating sa isla at makikita natin si Minbyung ay nanginginig sa kaba. Pinakita naman sila Mr. Goto kung saan sila ay nasa upper district ng Jeju Island na tila ba isang ghost town na ngayon at napansin nila ang isang bangkay ng langgam na parang kinain din ng kapwa niya langgam. Ang grupo ni Mr. Goto ang magsisilbing Alpha at nandito rin ang grupo ng Bravo, Charlie at Delta. Sabay sinabi ni Mr. Goto na pakawalan na raw nila ang kanilang mga kargada. Charot, dito ay pinakawalan na nila ang kanilang mga magical energy sa iba't ibang parte ng isla at nasabi naman ni Baek Yunho na napakalakas naman daw ng kanilang nilabas na kapangyarihan at maaari daw na nagsimula na ang mga Japanese hunter. Nagsimula nang umalis ang mga langgam sa kanilang lungga at dito ay atake nila ang helicopter na sinasakyan ng Korean hunter subalit si Mr. Choi na raw ang bahala dito. Ginamit ni Mr. Choi ang kanyang flame spear at tatlong apoy ng sibat ang kanyang pinalabas at tumama sa mga langgam na atake sa kanila. Nakakabilib daw ang ginawa ni Mr. Choi, wika ni Minbyung, pero sagot ni Mr. Choi na hindi raw ito sapat dahil gaya daw ng kanyang inaasahan na walang epekto ang ginawa niyang pag-atake. Medyo maahalog daw ang helicopter kung kaya tumawak daw silang mabuti at doon ay nagpalabas si Mr. Choi ng malaking bolang apoy at sinunog ang mga langgam sa ere. Ibang-iba na raw ang mga langgam ngayon dahil nagkaroon na sila ng evolution sapagkat kaparehas na daw sila ng mga halimaw sa A-rank dungeon na kanilang ni-raid na may resistance sa apoy kung kaya't kinakailangan niyang i-focus mabuti ang kanyang magic. Bumaba si Mr. Choi dahil siya na muna daw ang susukat kung gaano nakalakas ang mga langgam na ito at napatanong si Dongkook kung magiging okay lamang daw ba ito at sagot naman ni Baby Cha na wag daw itong mag-alala dahil si Mr. Choi daw ang tipo ng tao na mas nagiging sharp ang pag-atake kapag mas maraming kalaban. Sa pagbaba ni Mr. Choi ay nagpakawala siya ng malaking apoy sa kapaligiran at sinabing ito raw ang unang beses na makikipaglaro muli siya sa mga langgam dahil noong siya ay bata ay ginagamit niya ang lighter upang sunugin ng mga ito. Nag-iingay daw ang mga langgam ng malakas sa tuwing sinusunog niya ito pero ngayon daw ay tanging naririnig na lamang niya ay ang pagsabog na nagaganap sa paligid. Ligtas na raw ang paligid kung kaya't bumaba na raw silang lahat at wika naman ni Dongkook na ang plano na kanilang gagawin ay halos katulad lamang noong huli silang pumunta sa Jeju Island at maaari daw na sila ay makulong sa lungga ng mga langgam at mamatay na din sa loob nito. Isang oras lamang daw ang kayang ibigay ng Japanese hunter sa kanila kung kaya't sa isang oras daw na ito ay kailangan nilang mapatay ang reyna. Kung sila daw ang magkakasama ay tiyak na wala silang dapat alalahanin at dito ay nagsimula na silang bumaba patungo sa lungga ng mga langgam. Pinakita naman ang barkong pandigma ng Japanese hunter at dito ay sinabi ni Ryzen na pagganahin na daw nila ang electric jamming waves at tila ba isang satellite ito or parang isang malaking drone ang pinakita upang guluhin ang wavelength sa paligid ng Jeju Island. Sa pamamagitan daw na to ay hindi makakatanggap ang mga langgam ng signal mula sa reyna habang si Kumamoto ay kinakabahan sa mga langgam sa paligid pero wika ng babae na ayusin daw ni Kumamoto ang kanyang galaw dahil kundi ay mamamatay ito. Sinabi naman ng healer na maaaring mapatay nila ang lahat ng langgam bago pa mapatay ng Korean hunters ang reyna at sinabi naman ng isa na posible raw ito at tinanong kung nasaan na daw ba si Kenzo. Pinakita naman si Kenzo kung saan pinuputol nito ang mga pakpak ng mga langgam na kayang lumipad at narito naman ngayon ang Team Delta kung saan nakita nila ang pagsabog malapit sa entrance ng tunnel at pwedeng si Mr. Choi daw ang may gawa ng bagay na to. Ano raw kaya ang mangyayari kung sakaling magsalpukan ng kanilang mga kapangyarihan ni Mr. Choi at wika naman ng isa na tiyak daw na lalamig at biglang iinit kapag nangyari ito. Tila ba nagkaroon ng net sa ibabaw ng butas ng tunnel at dati raw ay kilala ang lugar na ito bilang isa sa mga pinakamagandang lugar pero ngayon daw ay magulo na dahil naging tirahan na ito ng mga langgam. Ang flame prison daw ni Mr. Choi ay ginawa para itali ang kalaban pero ang mga langgam daw na mula sa birang pababa ay tiyak na hindi makakawala dito. Kaya naman hahanapin na raw ni Mr. Choi ang entrance kung nasaan ang reyna at dito ay nagpalabas muli ito ng napakaraming bolang apoy at pinapasok sa lahat ng butas. Ano raw ba ang ginagawa ni Mr. Choi? Tanong ni Baek Yunho at sagot naman ni Mr. Choi na ang tunnel ay parang isang maze na kung papasok na lamang sila sa mga butas ay maaari silang maligaw or bumalik sa dati nilang pwesto kagaya ng nangyayari sa kanyang mga bolang apoy. Patatagpuan daw ang reyna kung saan hindi
hindi ito aabutin ng pagsabog at sa isip ni Yunho na gaya daw ng inaasahan niya kay Mr. Choi tiyak talagang maaasahan ito bilang kakampi. Pinakita naman si Jinwoo kung saan tapos niya lang gawin ang kanyang daily quest at naisip na karaniwan daw ang lugar kung nasaan siya ngayon ay isang maligalig na lugar, subalit ngayon ay wala siyang makitang tao dahil maaaring nagsimula na ang raid sa Jeju Island. Wala raw duda na malalakas ang S-rank hunter ng Korea at Japan at hindi na raw niya kailangan pang panoorin ng raid sapagat kahit wala siya doon ay tiyak daw na magtatagumpay sila sa kanilang misyon base sa kanilang skill maliban lamang kung merong hindi inaasang pangyayaring magaganap. Nagawang mapatay ni Lim Tae-gyu ang isang langgam at nasabing ito ang unang beses na nakita niya ang mga langgam na ito na maaari daw kaya na isa itong Royal Guard subalit medyo may hina daw sila at wika naman ni Mr. Choi na maliban daw sa mga langgam na ito ay inaasahan na nila ang itsura ng iba pang mga langgam. Pwede raw na nag-evolve ang mga langgam na ito para sa isang trabaho na bantayan ng loob ng tunnel kung kaya't hindi raw ito mahirap patayin at hanggang hindi pa nila nakakaharap ang mga Royal Guards ay wala raw makakapigil sa kanila. Sa palagay daw ba nila ay nandito ngayon ang Reyna sapagat may mga pangyayari sa history na ang hari ay iniiwan ng kanyang nasasakupan upang tumakas, wika ni Min Byung, at sagot naman ni Baek Yunho na isa lamang silang langgam at hindi nila alam ang tungkol sa bagay na yun at bukod pa raw doon ay wala silang matatakasan sa islang ito. Sa isip naman ng cameraman na sobrang dilim daw sa loob ng tunnel kung kaya't nag-aalala siya kung nakukuhanan daw ba ito ng kanyang camera at dito ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad sa loob ng tunnel. Biglang nagulat si Mr. Choi sapagat nakarating na sila kung saan iniipon ng Reyna ang kanyang mga itlog na ang ibig sabihin ay malapit na sila kung nasaan ang Reyna. Kung ganun daw pala ang mga langgam kanina ay natasa na bantayan ng mga itlog kung kaya't susunugin na raw ito ni Mr. Choi subalit pinatigil siya ni Baby Cha dahil napansin niyang sa lahat ng itlog na naroon ay may nag-iisang pinakamalaki sa lahat. Hindi makapaniwala si Min Byung na isa raw itong itlog ng langgam at isa raw kayang Royal Guard ang lumabas dito at sa pagpapalit ni Baek Yunho ng kanyang anyo ay sinabi nito na kailangan nilang mag-focus na patayin ang Reyna at hindi nila dapat pansinin ang ibang bagay. Nakikita raw ni Yunho kung bakit naaalarma si Min Byung sapagat makikita talaga nating kakaiba ang itlog na ito sa lahat ng itlog na naroon. Pinakita naman ng healer kung saan binubuyo nito si Kenzo at sinabi naman ni Kenzo na nakakainis daw ang mga langgam na ito dahil base sa kanilang galaw ay may strategy itong ginamit laban sa kanya at kahit nakapatay daw siya ng 30 ay nagkaroon naman siya ng injury sa balikat at bewang. Gusto daw bang gumaling ni Kenzo ngunit may isang kondisyon daw ang babae at sinabi naman ni Kenzo na wag na raw maging makulit ito at pagalingin na din ang kanyang injury pero sagot ng babae na may gusto raw siyang bagay pero hindi sa lapi at tanong naman ni Kenzo na ano raw ang gusto nito dahil mas marami naman daw ang pera ng babae kung ikukumpara sa kanya. Tigilan na raw nila ang pakikipagbiruan dahil papasugod na ang mga langgam na kanilang kalaban subalit nang tatanungin niyang muli ang babae ay pinakita na lamang na wala na itong ulo na kinagulat nilang dalawa ng sobra dahil sa bilis ng pangyayari. Sinabi ni Kenzo na malapit lamang daw ang kanilang kalaban kung kaya't maging alerto daw silang dalawa subalit isang nakakatakot na halimaw ang pinakita kung kaya't napamura na lamang si Kenzo dahil sa sobrang lakas ng pressure nito at sa isang iglap ay naputol na lamang din ang kanyang ulo. Napanganga ang isang S-rank hunter sa kanyang nakita pero hindi ito napanghinaan ng loob at dali-dali itong sumugod subalit sa paghiwang kanyang ginawa ay nakaiwas pa din ang kalaban at sa sumunod na eksena ay naputol na din ang kanyang ulo. Wika ni Dongwook na ito raw pala ang personal bodyguard ng Reyna kung saan ang bawat isa sa kanila ay may lakas na katumbas ng isang S-rank hunter subalit kahit ganun pa man ang mga halimaw ay isang halimaw pa din dahil ang kanilang galaw ay madaling basahin hindi gaya ng mga tao na may teknik sa pakikipaglaban. Tinawag ni Dongwook si Baby Cha kung kaya tinusok niya ito ng kanyang espada sabay tinapakan niya ang dulo nito upang bumaba sa katawan ng langgam na nagdahilan upang mahati ang katawan nito. Sa kanyang pagbaba ay pinaghihiwa niya ang bawat katawan ng langgam at nasabing napakatigas daw ang katawan na meron ito at sinabi naman ni Dongwook na naiiba daw ang personal bodyguard ng Reyna kung ikukumpara sa normal na langgam at maswerte pa raw sila dahil kakaunti lamang ang bilang ng mga ito. Sinabi naman ni Min Byung na wag daw alalahanin ng iba ang kanilang sarili dahil magbibigay daw siya ng suporta para sa lahat at wika naman ni Baek Yunho na buti na lamang daw ay hindi isang coward si Min Byung pero pabalik na sagot sa kanya nito na wag daw sugod ng sugod si Yunho na para bang isang baguhan. Inatake ni Min Byung ang isang langgam at sinabi na hindi naman daw siguro nakakalimutan ng lahat na pagkatapos mawasak ang ulo ng langgam ay kaya pa rin nilang makagalaw kung kaya't mas mainam daw
siguro kung sisiguraduhin daw nila Yunho na hindi makakagalaw ang langgam upang hindi na sila maatake pa nito. Hindi pa raw nila nararating ang pugad ng Reyna pero kinakalaban na daw nila ang mga bantay nito at bukod pa raw doon ay galing ang mga langgam sa 3rd generation kung saan dati na nilang nakalaban. Sa palagay daw ni Baek Yunho na ang mga langgam sa 1st generation ay ginawang pagkain ng mga bodyguard at simula daw kung nasaan sila ay tiyak na makakaharap na nila ang mga langgam na galing sa 2nd generation. Kung ganun daw pala ay kailangan nilang maganda ng mabuti kung kaya't ginamit ni Min Byung ang kanyang magic upang palakasin ng lahat at naisip nila na napupuno daw ng kapangyarihan ng kanilang katawan. Higit pa raw ito sa simpleng buff lamang at sa palagay daw ni Yunho na kaya niyang harapin ang mga army ng langgam ng mag-isa lamang. Kaya naman bakit daw hindi sila pumatay ng 10 langgam bawat isang tao at maituturing daw na isang A-rank si Min Byung pagdating sa combat power at kaya niya daw pumatay ng 1 or 2 langgam kung hahayaan siya ng kanyang mga kasama. Sa palagay daw ba ni Min Byung ay aasa lamang si Baek Yunho sa kanya na isang healer at dahil sapat na raw ang naitulong nito sa kanyang pagpapalakas ay mag-enjoy na lamang daw ito sa panonood sa kanila. Sumunod ay pinakita naman ng Japanese hunter kung saan sila ay nagmamadali dahil inutusan silang tignan kung ano ang nangyari sa Team Charlie at sinabi naman ng isa na sandali lamang daw dahil tila ba may nakita ito sa isang lugar. Sa isip ng isang lalaki na bakas ang laban ang nangyari sa lugar na ito pero alam niya daw na hindi naman mahihirapan ng Team Charlie sa mga langgam na kanilang kalaban at tanong naman ng isang lalaki na saan daw kaya napunta ang 3 nilang kasama. Nakita nila ang salamin ni Fujimiya at nang sila ay maglakad pa ng kaunti ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakitang mga bangkay samantalang si Kay ay nasusuka sa mga oras na ito dahil kailanman ay hindi pa niya naamoy ang naaamoy niya ngayong mabaho na parang galing daw sa kanal sabay swimming sa imbornal. Naramdaman ni Kay ang malakas na kapangyarihan na nagmumula sa kagubatan kung kaya't nagpakawala ito ng malaking tipak na yelo para sa kanyang gagawing halo-halo at dahil kulang pa raw ito ay lalagyan niya din ng yelo ang mga puno sa gubat. Nakadepensa ang yelo ni Kay sa kanya subalit kahit ganun pa man ay madali lamang itong hiniwa ng kalaban at tumagos kay Kay ang pag-atake na tiyak na kamatayan ang dala sa kanya. Sumunod ay muling pinakita ang grupo nila Mr. Choi at maganda raw ang kanilang ginagawa dahil napatay nila ang mga langgam sa loob ng 5 minuto kung kaya't naisip ni Baek Yunho na malaki daw talaga ang tulong ng kapangyarihan ni Min Byung. Dinoble daw ni Baby Cha ang bilang ng mga napatay na langgam ni Yunho at mula daw nang pumasok sila sa tunnel ay 15 minuto na ang nakalipas at tiyak daw na mas mabilis na ang kanilang pabalik at masasabi niyang may natitira pa silang 30 minuto. Ang pinaka-importante daw sa kanilang ginagawa ay paano daw kaya nila ito tatapusin at sa palagay daw ni Baby Cha na malapit na ang Reyna kasama ang kanyang mga bodyguard. Si Baek Yunho na raw ang bahalang tumingin at gamit ang matalas niyang paningin ay nakita niya kung gaano kalaki ang Reyna at nasa bandang likuran daw ito na may 8 bodyguard na nagbabantay sa kanya. Nasa S-rank level daw ang rank ng bodyguard ng Reyna pero sa lakas na meron ng kanilang team ay tiyak daw na mabibigyan siya ng oras para malabanan ng mag-isa ang Reyna. Sinabi ni Dongwook na siya na raw ang bahala sa Reyna at si Baby Cha naman daw ang bahala sa mga bodyguard nito at sinunog naman ni Mr. Choi ang mga iilang langgam sa may sabing lagi daw siyang nagsasanay na wag maging sobra pero ngayon daw ay gagamitin niya ang buo niyang kapangyarihan. Kaya naman nagpakawala ito ng dragon na apoy samantalang ang isang langgam ay nasa likuran na pala ni Mr. Choi subalit si Lim Tae-gyu ay natake ito at sinabing wag daw magalala si Mr. Choi dahil susuportahan niya ito mula sa likuran. Naisip ni Baek Yunho na tama nga naman daw na gamitin niya na ang buo niyang lakas kung kaya't dito ay nagpalit na siya ng anyo at pinakita ang isang halimaw na may itsura ng isang leon or tigre or bahala ka nang mag-isip. Wala na raw siyang pakialam sa kanyang magiging itsura basta mapatay niya lamang daw ang lahat ng langgam na naroon at dito ay unang beses ding nakita ni Baby Cha ang buong pagpapalit anyo ni Baek Yunho. Sinabi ni Dongwook na si Baby Cha na daw ang bahalang muli at dito ay ginamit ito ang kanyang skill upang siya lamang atakihin ng mga langgam. Napapalibutan na siya ng mga langgam at hindi naman sinasayang nila Dongwook ang pagkakataong ito dahil hanggat hindi raw napapatay ang lahat ng bodyguard ay siya raw muna ang haharap sa Reyna. Dito ay magsisimula na ang laban ni Dongwook sa Reyna habang ang cameraman naman ay nasabing nasa 80% ang kanilang manonood kung kaya't mas lalapit pa raw siya para mas maging maganda ang view sa TV subalit hinatak siya ni Min Byung at sinabing isang S-rank boss ang Reyna at hindi raw matutulungan ng cameraman sa oras na ito'y mapahamak. Kung naiintindihan daw ng cameraman ng kanyang sinabi ay manatili daw ito sa kanyang likuran dahil dito pa lamang daw magsisimula ang totoong laban at naisip ng cameraman na isa raw kasinungalingan na ang isang healer ay mahina sa pakikipaglaban sapagkat
mas maganda raw ang pinapakita ni Min Byung kung ikukumpara sa kanya kahit isa siyang A-rank hunter. Sumunod ay pinakita ang isang tahanan kung saan tinanong ng lola kung hindi raw ba manonood ang kanyang asawa sa nagaganap na raid sa Jeju Island dahil sinabi raw sa TV na ngayon daw ay matatalo na nila ang boss, pero sagot ng kanyang asawa na lagi na lamang daw nila itong sinasabi kung kaya't hindi raw siya interesado, at muling sinabi ng babae na ginagawa daw ito ng mga hunter upang maiganti ang nag-iisa nilang anak kung kaya't kailangan daw nila itong panoorin. Mag-isa na lamang nanood ang babae at sinabi sa TV na nagsimula ng kalabanin ng mga hunter ang Reyna at kailanman ay hindi pa nila nakikita ang ganitong klaseng langgam habang si Dongwook daw ang kakalaban dito. Nagawa na raw talunin ni Baek Yuno ang isa sa mga bodyguard ng Reyna at sa ibang parte ng Korea ay nakatutok din sila sa nangyayari dahil ngayon ay 4 na lamang ang natitirang bodyguard ng Reyna hanggang sa maging 3 na lamang ito. Naging 2 na lang ang bantay ng Reyna at kapag napatay na daw ito ay mapapabagsak na din daw nila ang queen ng mga langgam at malapit na raw nilang makamit ang tagumpay sa labang ito. Biglang pumasok ang matandang lalaki kung saan nanonood ang kanyang asawa at sa wakas ay napatay na ang lahat ng bodyguard ng Reyna at sinabi ng lalaki na dapat raw talaga na magtagumpay ang mga hunter ngayon dahil pang-4 na beses na raw nila itong ginagawa. Sa studio ay masayang-masaya ang director dahil umabot na sa 85% ang kanilang manonood at sa oras daw na magtagumpay sila sa labang ito ay mapapabilang na ang Korea sa bansa na nagawang i-clear ang isang S-rank dungeon. Nagpakawala ng maraming pag-atake si Lim Tae-gyu sa ulo ng Reyna samantalang sinabi ni Baek Yunho na magpatuloy lamang sila sa kanilang ginagawa dahil ang Reyna daw na walang bantay ay parang isang shell na walang laman. Subalit nagbuga ng lason ang Reyna at tinamaan nito sila Baek Yunho at Dongwook, ngunit naroon naman si Min Byung upang tanggalin ang epekto ng lason at sinabing kung aatake daw ang langgam ay dapat raw ay siya ang unahin nito. Kaya naman umatake ang Reyna kay Min Byung subalit naroon si Dongwook upang pigilan ito at sinabing hindi niya raw hahayaan na masalat nito ang kanilang healer. Magsilayo daw ang lahat, wika ni Mr. Choi, dahil magpapakawala siya ng malakas na pag-atake at dito ay inatake niya ito ng kanyang apoy at mas pinalakas palalo kung saan ang Reyna ay tuluyan ng nasunog na pwede nating sabihin na ito ay lechon langgam. Base daw sa karanasan ni Baek Yunho ay masasabi niyang malapit nang mamatay ang Reyna kung kaya't malapit na din nilang makuha ang tagumpay, subalit sa hindi inaasahan ay bigla itong umiyaw ng malakas at napatanong sila kung ano ang ginagawa ng Reyna. Maaari daw kaya na isa itong huling pag-iyaw or iyak ng kamatayan, subalit naiiba daw ito dahil tila pa nagtatawag ito ng kanyang alagad at biglang pinakita si Raizi at sinabi kay Mr. Goto na ang mga langgam daw ay nagsisibalikan na kung nasaan ang Reyna. Hindi na raw gumagana ang kanilang jamming signal sa mga langgam kaya naman natanong ni Mr. Goto kung ano raw ba ang nangyayari sa lungga ng Reyna. Dito ay tuluyan ng tinapos ni Baby Cha ang buhay ng Reyna at sa pagbagsak ng ulo nito ay natanong niya kung tapos na raw ba ang kanilang laban at tanong naman ni Lim Tae-gyu na sila na daw kaya ang ikapitong grupo na nagawang i-clear ang isang S-rank gate pero may nararamdaman daw na kakaiba ngayon si Baek Yunho. Sinabi ni Dongwook na papabalik na daw ang lahat ng langgam kung nasaan sila kung kaya't kailangan na raw nilang umalis, kaya naman nagulat ang iba at napatanong kung nabigo daw ba ang Japanese hunter sa kanilang role, subalit sagot ni Dongwook na hindi niya raw alam ang buong katotohanan na tinitignan pa ito ng Hunter Association. Naramdaman ni Mr. Choi na ang flame net sa entrance ay nawasak na at dito ay naramdaman ng lahat ang isang malakas na presensya sa paligid. Dito ay nagpakita ang isang paa at sobrang nagulat naman si Baek Yunho sapagat isang langgam na parang ipis ang nagpakita, sabay nagpalabas ito ng malakas na magical energy na ngayon lamang nila naramdaman at hindi makapaniwala si Yunho na nagbumula lamang ang kapangyarihang ito sa iisang halimaw. Gaya ng nangyari kay Kay ay napaluhod si Baby Cha sa amoy ng putok ng langgam dahil makikita nating umaalingasaw talaga ang amoy sibuyas nito sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Baby Cha sa lakas ng pressure na nagmumula sa langgam sapagat masasabi niyang hindi ito pangkaraniwang halimaw lamang. Ang halimaw daw na nagpakita sa kanila ay isang nilalang na kayang magpadama ng takot kahit sa pagyapak lamang nito, kung kaya't naisip ni Dongwook na wala silang oras para tumayo lamang dahil kailangan nilang magmadali upang tapusin ang langgam. Subalit wala siyang magawa kundi ang tumayo kahit na nga ba nasa tabi niya na ang hari sapagat ito ay tumungo sa bangkay ng Reyna at napatanong sila kung bakit nilagpasan lamang sila nito. Wala silang magawa kundi tignan lamang ang hari at dito ay nagpalabas muli ang langgam ng isang malakas na magical energy na siyang nagdahilan upang sila Mr. Choi ay mapalood sa kanilang kinatatayuan. Tumingin ang hari kung nasaan ang direksyon ng baby ni Jinwoo at sa isang iglap ay bigla na lamang itong
nakapunta sa likuran ng baby ni Jinwoo at binigyan niya ito ng pag-atake sa tagiliran na tiyak na dumurog sa kidney nito pati sa kanyang mani. Tumilapon si Baby Cha sa lakas ng pag-atake ng hari at dito ay naipalkat siya sa pader ng tunnel sa paisuka ng dugo sa lakas ng paggampas niya dito. Napahiyaw si Dongwook sa nangyari sa baby ni Jinwoo, subalit bigla muling nagpakita ang hari sa harapan ni Dongwook at nagawang basagin ng shield na minana pa niya kay Tigreal at nawasak ang kaliwa niyang kamay. Umatake pa rin si Dongwook sa kabila ng lahat, ngunit hinawakan lamang ng hari ang kanyang kamay at pinalipit hanggang sa tuluyan na itong mawasak. Ngayon ay dalawang kamay na ang wala kay Dongwook, samantalang sinunod na mga takihin ng hari si Baek Yunho at nagawang hiwain ang kanyang katawan. Susunugin na sana ni Mr. Choi ang hari, subalit madali lamang ding nahiwa ang kanyang katawan, samantalang si Lim Tae-gyu ay naisip na sa distansya na meron siya ngayon ay tiyak na hindi siya magbiminti sa kanyang pag-atake. Binitawan niya na ang kanyang pana at malapit nang tumama sa hari ang kanyang arrow, pero hindi niya inaasahan na magagawa itong hawakan ng hari. Dinurog ng hari ang magical arrow ni Lim Tae-gyu at binigwasan niya ang pagmumukha nito na nagresulta upang siya ay mapalipad, subalit tila ba may napansin ng hari sa sumunod na eksena sapagat binundol ni Dongwook ang kanyang katawan na nagdahilan upang siya ay mapatras. Sinabi nito na kahit daw mawalan siya ng kamay ay hindi ito magiging problema hanggat naroon daw ang kanilang Minbyung, at sa isip naman ni Minbyung na sa pamamagitan daw ng kanyang skill na camouflage ay kaya niyang magtago ng tuluyan, pero upang ma-activate daw ito ay hindi siya pwedeng gumalaw sa kanyang pwesto. Kahit na nga raw ba gusto siyang tapusin ng hari ay hindi naman alam nito kung nasaan ang kanyang pwesto, and as long na mapapagaling niya daw ang kanyang mga kasama ay hindi raw sila basta matatalo. Nahawakan ng hari ang paa ni Dongwook at binuhat niya ito na walang kahirap-hirap, sabay pinaghahampas niya ito sa lupa ng maraming beses na para bang naghahampas lamang ito ng basang-basahan. Pagagalingin na sanang muli ni Minbyung si Dongwook, subalit biglang tumingin sa kanya ang hari at naisip nito na activated daw ang kanyang skill na camouflage kung kahit hindi raw siya dapat makita nito, subalit ang kanyang inaasahan ay mali dahil mukhang nakikita ng hari ang kanyang energy. Kaya naman napatawag si Baek Yunho sa pangalan ni Minbyung at sa sumunod na eksena ay napamulat na lamang ang mata ni Minbyung dahil sa mga oras na ito ay tumagos na ang kamay ng hari sa kanyang katawan. Napahiyaw ng malakas si Baek Yunho sa kanyang nakita, samantalang habang hirap nang magsalita si Minbyung ay pilit pa rin niyang sinabi na tumakbo na raw si Baek Yunho. Dito ay kinain ng hari ang ulo ni Minbyung na sobrang kinagulat talaga ng lahat, at habang masayang masaya ang hari sa food trip na binigay sa kanya ng Team Korea ay dali-dali namang umatake si Baek Yunho, ngunit madali pa rin siyang nahawakan at nasakal ng hari sa kanyang leeg. Unti-unti nang bumabalik ang normal na anyo ni Baek Yunho at dito ay nagulat siya sa kanyang narinig dahil nagawang gayahin ng hari ang huling sinabi ni Minbyung kanina. So dahil sa pagkain ng hari kay Minbyung ay nagawa na nitong makapagsalita, kaya naman si Baek Yunho ay minura ang hari at sinabing, sinabi ng hari na mahina daw si Baek Yunho at dahil daw sa kanila ay nawala ang kanilang reyna at ang buhay daw nila ay hindi sapat upang matumbasan ang buhay ng kanilang reyna. Dahil sa inabsorb ng hari si Minbyung ay tila ba nakita niya ang alaala nito at tinanong si Baek Yunho kung sino daw ba ang kanilang hari. Pinakita na si Baby Cha ay bagsak na, samantalang si Mr. Choi ay sugatan na din, habang ang cameraman naman ay hindi na alam ang kanyang gagawin. Biglang may naramdaman ng hari na nagmumula sa labas na isang malakas na kapangyarihan kung kaya't binitawan niya si Baek Yunho at dali-daling tumungo sa labas ng tunnel. Maaari daw kaya napupunta ang hari kung nasaan si Mr. Goto at kailangan na raw nilang umalis ngayon bago pa bumalik ang hari sa kanila, subalit nanlaki ang mga mata ni Baek Yunho dahil napakaraming mga langgam ang patungo sa kanila. Pinakita naman ng Team Alpha at sinabi ng babae na hindi raw sumasagot ang Team Charlie at Team Delta at maaari daw na may kinalaman ito sa issue ng interference wave dahil tiyak daw na sakop ang pwesto nila sa kanilang transmission distance. Sumagot naman ang Team Bravo at sinabing tanging ang Team Alpha lamang ang kanilang nakakausap dahil hindi rin sumasagot ang Team Charlie at Team Delta, at sinabi naman ni Mr. Goto na sila raw ay patungo na kung saan huling sumagot ang Team Delta kung kaya tumungo daw ang Team Bravo sa napag-usapang lugar. Isang pagtawag ang natanggap ni Mr. Goto mula sa chairman ng Japan na si Mr. Matsumoto, at nang makarating sila Mr. Goto sa lugar ay bumungad sa kanila ang isang kalansay. Nagulat ang dalawa sa kanilang
nakita at sinabi naman ni Mr. Goto sa kanyang kausap na meron daw silang fatality sa kanilang panig at naging reaksyon naman ng chairman na akala niya daw ay gumawa sila ng plano upang maiwasan ang ganitong pangyayari at sagot muli ni Mr. Goto na mahina lamang daw ang kanyang mga kasama at hindi nila ito dapat bigyan ng pansin. Wika ni Mr. Matsumoto na gaya daw ng pagkakakilala niya kay Mr. Goto ay lagi itong strikto sa mga bagay-bagay at as long na hindi raw mawawala si Mr. Goto ay hindi sila magkakaroon ng tunay na loss kahit na nga raw ba mamatay pa ang ibang S-rank hunter. Kinakalaban daw ba ngayon ng Team Korea ang Reyna, tanong ng chairman at sagot ni Mr. Goto na dahil daw nagkaroon ng problema ang kanilang satellite ay nagsisibalikan daw ang mga langgam sa kanilang lungga at maliban daw dito ay wala na silang ibang problema. Ilang percent daw sa palagay ni Mr. Goto na makakabalik ang Korean hunters ng buhay at sagot naman nito na base daw sa lakas na nakita niya sa nangyaring competition, ang mga hunter daw na lumahok sa raid na ito ay may 0% na chance upang mabuhay. Ito raw ang kanilang sasabihin sa media na ginawa daw nila ang lahat sa raid na ito pero dahil sa pagkamatay daw ng lahat ng Korean hunters ay kinakailangan nilang umatras at ang pinakamagandang headline daw para dito ay nabigo si Mr. Goto sa pagsubok upang maging national level hunter pero ang pinaka-goal daw nila na mawala ang lahat ng S-rank hunters sa Korea ay matagumpay nilang naisagawa kung kaya't umalis na raw sila ngayon sa Jeju Island. Dito ay sinabi ni Mr. Goto sa dalawa na sila ay aatras na at saka na lamang daw nila kuhanin ng mga bangkay ng kanilang mga kasama, subalit biglang napansin ni Mr. Goto na may papasugod sa kanila pero nagawa niya itong sanggahin pero ang babae na kanyang kasama ay nawala na lamang ang ulo. Napahiyaw si Minoru dahil sa nangyari kay Ishida at naisip ni Mr. Goto na hindi ordinaryong langgam ang kanilang kalaban kung kaya't sinabi niya kay Minoru na siya na daw ang bahalang lumaban at jumoin na ito kung nasaan ang Team Bravo. Ayaw pa sanang pumayag ni Minoru subalit sinabi sa kanya ni Mr. Goto na makakasagabal lamang siya sa kanyang laban at sinabi nito na may malakas na presensya daw ang hari samantalang sagot ng hari habang hawak ang ulo ni Ishida ay si Mr. Goto raw ba ang hari? Napangiti si Mr. Goto dahil nagagawa daw magsalita ng langgam at sinabi nito na tama raw ang langgam dahil siya daw ang hinahanap nitong hari kung kaya't nagpalabas muli ang hari ng mga langgam ng malakas na magical energy at napatanong si Mr. Goto na ano raw bang klaseng magical power ang kanyang nararamdaman. Naramdaman na raw niya dati ang ganitong klaseng kapangyarihan at dito ay pinakita ang eksena kung saan silang dalawa ni Jinwoo ay naglaban at sa sumunod na eksena ay pinakitang nabali ang kanyang espada at napugot ang kanyang ulo at si Mr. Goto noon ay naging lugaw na ngayon. Sumunod ay muling pinakita ang Team Korea at sinabi ni Baek Yunho na pwede raw bang tasan nito ang apoy sa paligid, subalit sagot ni Mr. Choi na kapag ginawa niya ito ay mauubusan na sila ng hangin. Sa isip ni Baek Yunho na lahat daw sila ay nagtamo ng malaking pinsala at kahit daw ginawa ni Min Byung ang lahat ng kanyang makakaya ay tiyak na hindi nito may babalik ang normal nilang kondisyon. Buti na lamang daw ay kaya pang magpakawala ni Mr. Choi ng kanyang magic upang sila ay maprotektahan laban sa mga langgam. Subalit nang malapit na sa kanila ang mga langgam ay natanong ni Baek Yunho na ito na raw ba ang kanilang katapusan pero isang shadow ang nagpakita sa kanyang paa at hinarangan ng mga langgam na kakain sana sa kanila. Nagulat si Baek Yunho sa Black Soldier na nasa kanyang harapan at dito ay binahagi ng shadow ang kanyang vision kung nasaan si Jinwoo at sinabi ng ating bida na exchange. Sugatan na din ng cameraman at malapit na siyang makain ng mga langgam at hindi raw siya makapaniwala na ang huli niyang pakikipag-usap sa kanyang ama ay noong tinanong niya ito kung kumain na ba ito at dapat raw ay kinausap pa niya ito ng matagal. Kaya naman napapikit na lamang siya sa mga sandaling ito subalit bigla siyang nagulat dahil namatay na lamang ang mga langgam na kakain sana sa kanya. Sa TV station ay hindi makapaniwala ang director sapagat ang lahat daw ng S-rank hunter ay unti-unti nang namamatay dahil sa isang langgam at sinabi naman ng isang lalaki na dahil daw sa dami ng tumatawag sa kanila ang kanilang network ay malulugmok na ng tuluyan. Sagot naman ng director na sinasabi daw ba sa kanya ng lalaki na ipagpatuloy ang kanilang broadcast at ipakita sa mga tao na unti-unting pinapatay ang kanilang mga hunter kung kaya't napahawak na lamang ito sa kanyang mukha at nasabing ito na raw ang katapusan ng lahat. Sinabi ng lalaki na may bigla na lamang daw nagpakita na kakaibang nilalang sa eksena at doon ay kanilang tinignang mabuti ang tinutukoy ng lalaki
lalaki at sobra siyang nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita ngayon. Kaya naman sinabi nito na magmadali daw ang lahat at ipagpatuloy na ang broadcast sa TV at sagot naman ng isa na kapag ginawa daw nila ito ngayon ay magiging live na ang kanilang ipapakita at hindi na nila maitatago pa ang hindi inaasahang pangyayari. Subalit sagot ng director na pinahintunan nila ng isang beses ang kanilang broadcast at hindi nila pwedeng hayaan na lumala pa ito kung kaya't kahit ano daw ang mangyari ay wala na raw makakapigil sa kanila ngayon. Dito ay pinakita sa TV si Jinwoo at nakasalalay daw ang kapalaran ng Korea sa kamay ng ating bida. Dito ay pinakita din si Igris ay katabi ni Jinwoo samantalang si Jinwoo ay katabi ng kanyang mga general gaya ni Kiba at mapapansin nating si Jinwoo ay medyo nagbago na ang itsura sa mga oras na to. Sa nakakatindig balahibo na appearance ni Jinwoo sa nangyayaring laban sa tunnel ay ginamit ni Ayor ng kanyang skill upang mag-focus ang mga kalaban sa kanila kung kaya't sinabi ni Jinwoo na maganda raw ang ginawa nito at inilabas niya ang dalawang dagger na nakuha niya noong natalo niya si Baran. Madaling hiniwa ni Jinwoo ang mga langgam na para bang umihiwa lamang ito ng papel de hapon habang si Kiba naman ay ginamit ang kanyang barrier upang pangalagaan ang grupo ng Korean Hunters. Ano na raw ba ang nangyayari ngayon at sino daw ba ang nakikipaglaban, tanong ni Dongwook at sagot naman ni Baek Yunho na hindi na raw sila dapat pang mag-alala dahil ang lahat daw ay magiging maayos simula ngayon. Sumugod muli ang langgam ngunit gamit ang kamay ni Igris ay madali lamang niya itong piniga at ipinunta sa lupa sabay hiniwa naman niya ang ibang langgam na sagabal sa kanyang gagawin. Samantalang si Tang ay kinagat naman ng ibang langgam habang si Ayor ay parang tangang sumusugod na para bang pupunta ito sa isang party. Madali na daw nila ang kanilang gagawin, wika ni Jinwoo at dito ay sinabi niya na ang kanyang magic word na arouse at napaisip naman ang cameraman kung ano na raw ba talaga ang nangyayari sa kanyang paligid. Nabuhay daw bang muli ang mga langgam na namatay kanina at sinabi sa kanya ng director na ipagpatuloy na daw nito ang pagkuha ng video dahil ang buong bansa ay nanonood na ngayon, pero sagot ng lalaki na hindi raw siya sigurado sa nangyayari sapagat ngayon ay nagpapatayan daw ang mga langgam sa kanyang harapan. Sinabi ni Jinwoo na magtipon daw ang lahat sa kanyang tabi at hawak-hawak niya ngayon ng isang pulang potion at saka na daw niya ipapaliwanag ang lahat mamaya dahil ang mas mahalaga daw ay mainom na nila ang kanyang hawak-hawak. Matapos niyang ipainom ang mga potion ay madaling nakarecover ang mga S-rank hunter sa kanilang mga sugat at tanong naman ni Dongwook na bakit daw hindi pa rin nagigising ang baby ni Jinwoo at sagot naman ng bida na nasa critical condition ng kanyang baby at hindi niya ito kayang pagalingin gamit ang skill na meron siya ngayon. Unti-unti na daw umihina ang kamalayan ni Baby Cha at dahil mukhang nalinis na raw nilang lahat ang mga langgam ay kailangan na raw umalis nila Dongwook sa tunnel bago pa dumating ang ibang mga langgam. Subalit biglang naramdaman ni Jinwoo ang isang presensya at dito ay pinakita ang hari ng mga langgam at sinabing wala daw siyang nakitang hari sa labas at ang nakalaban niya raw ay hindi isang hari na tiyak na tinutukoy nito ay si Mr. Goto. Meron daw bang hari dito at meron daw kayang pwedeng maging hari sa kanila at naisip ni Baek Yunho na kung nakabalik daw ang langgam na ito ay tiyak na napatay rin daw nito si Mr. Goto. Sinabi ni Jinwoo kay Dongwook na siya na daw ang bahala sa pangangalaga sa kanyang baby at dapat raw ay alam niya na agad noong naputol ang connection niya sa shadow na nakakonect kay Mr. Goto ay maaaring patay na ito. Tanong ng hari ng mga langgam na kung si Jinwoo daw ba ang hari ng mga tao at sagot naman ni Jinwoo na ngayon daw ay kinakausap siya ng isang insekto at dito ay nagsimula na silang mag face to face upang malaman kung sino ang mas malakas sa kanila. Sinabi ng hari ang katulad ng sinabi ni Mr. Goto sa kanya na nagtataglay daw si Jinwoo ng malakas at matalim na aura kaya naman dito ay umiyaw ang hari at nagpalabas pa ng mas malakas na magical energy at wika naman ni Jinwoo na ngayon daw ay umaasta na ang langgam kung paano ang pagiging tunay na insekto. 5 minuto bago mangyari ang kasalukuyan kung saan naputol ang panonood ng lahat ay napatanong ang dating kasamahan ni Jinwoo kung ano raw ba ang nangyayari sa mga S-rank hunter at anong klaseng langgam daw ang kanilang nakita. Naiinis naman si Jongsu dahil nahinto ang kanilang panonood sa nangyayaring laban at tanong naman ng makulit kung may idea daw ba si Jongsu sa nangyayari ngayon. Binabalita naman sa TV ang nangyaring pagkamatay ni Minbyung na kinagulat ng lahat at sinabi din nila na ang Korean hunters ay nasa loob pa rin ng tunnel at hindi nila ma-determine kung makakalabas ba ang mga ito ng buhay. Nakatanggap daw sila ng balita kung saan may isang hunter ang nagpakita sa nangyayaring laban at dito ay babalik na raw nila ang kanilang broadcast sa kasalukuyang nangyayari at nagulat ang tatlo na kabilang sa guild ni Baek Yunho nang makita nila si Jinwoo the Hero. Pinakita naman ng chairman ng Japan kung saan pinag-uusapan nila ni Raizi ang huling conversation ni Mr. Goto sa langgam at naiinis naman si Matsumoto
Matsumoto dahil nagawang patayin si Mr. Goto ng isang langgam na kayang magsalita. Tanong ni Matsumoto kung nasaan daw ba ang langgam na ito at sagot ni Raizi na bumalik daw ito sa kanilang lungga at sinasabi daw ba ni Raizi na buhay pa rin daw ang mga Korean hunters. Base daw sa kanilang radar ay lumalabas na ganun na mismo ang nangyayari at may nasasagap daw silang dalawang malakas na mana kung kaya inutos ni Matsumoto na buksan daw nila ang TV dahil kailangan niyang makita ang nangyayari sa tunnel. Tinanong naman ni Gina kung ano ang ginagawa ng kanyang ina at sagot naman nito na bigla na lamang daw hindi gumana ang kanilang TV at tanong muli ni Gina kung nasaan daw ang kanyang kapatid at sagot muli ng kanyang ina na sinabi daw sa kanya ni Jinwoo na kailangan daw nitong umalis at hindi raw siya magtatagal at bigla na lamang din umalis si Gina sabay tinignan nito ang kanyang cellphone at nagulat dahil sa kanyang nakita samantalang si Chairman naman ay masayang masaya sapagat si Jinwoo ay dumating na sa nangyayaring laban. Dito ay nagsimula ng umatake ang hari ng mga langgam kay Jinwoo kung saan tumama ang kanyang kamao sa mukha ng ating bida na nagdahilan upang ang kinatatayuan ni Jinwoo ay magkabitak-bitak dahil sa lakas ng puwersa. Isang malakas na pagsabog ang nangyari sa paligid dahil sa lakas na meron ng langgam at nasabi ni Mr. Choi na sobrang lakas daw ang nilalabas nila Jinwoo na magical energy at nasabi naman ni Bae Kyunho na minamalit lamang daw sila ng hari pero tinanggap daw ni Jinwoo ang suntok na pinakawalan nito at hindi man lang umiwas. Ang hari na lamang ng mga langgam ang pinakita sa eksena at sinabing mahina daw si Jinwoo at hindi ito ang hari na kanyang hinahanap pero bigla na lamang siyang nagulat at ganun na din ang reaksyon ng dalawa sapagkat si Jinwoo ay nakatayo pa din at parang hindi man lang nasaktan sa suntok ng hari. Dumura si Jinwoo ng dugo at inactivate niya ang kanyang skill at dito ay naramdaman ng hari na para bang may isang malakas na puwersa ang umihila sa kanya na nagdahilan upang siya ay mapaluhod sa mga oras na to. Sumugod si Jinwoo upang bigyan ng hari ng mga langgam ng isang malakas na sapak kung kahit sa pagtama ng kamao ni Jinwoo sa pangit niyang mukha ay napalipad siya papalayo sa ating bida at tumama sa pader ng kuweba at nagsanhi ng malakas na pagsabog. Napanganga si Lim Tae-gyu sa kanilang nakita at tanong ni Dong-woo kay Mr. Choi na sigurado daw bang si Jinwoo ay isang magic type na hunter at nasabi naman ni Bae Kyunho na kahit siya raw ay hindi makapaniwala sa nakikitang lakas niya kay Jinwoo. Sa kabila ng suntok na kanyang natamo ay dali-dali pa ding itong sumugod at naisip ni Jinwoo na sobrang tigas daw ng katawan ng hari na maaaring dahil ito sa kanyang exoskeleton or structure ng kanyang mga buto. Kaya naman nasabi ni Jinwoo na sagabal daw ito sa kanya at dito ay malapit na siyang tamaan ng pag-atake ng hari subalit sinangga lamang ito ni Jinwoo ng kanyang kaliwang kamay at isang malakas na impact muli ang pinakita sa lupa. Sinuntok ni Jinwoo ang katawan ng hari pero binawian siya ng hari ng isang suntok sa mukha at dito ay nagsimula na silang magboxing dahil patuloy pa rin ang pagpapalitan nila ng kanilang mga jumbagan. Nasabi ng cameraman na sobrang lakas daw ng pressure sa paligid na kahit isa siyang air rank ay hirap siyang tagalan ito at sa lakas daw ng magic ng dalawa ay parang mawawalan daw siya ng malay. Napagtanto ng hari na siya ay natatalo sa palakasan ng lakas kung kahit napatanong ito kung sino daw ba talaga ang kanyang kalaban ngayon. Nagkatitigan ng dalawa sa bawat isa na tila ba inaalam nila kung sino ang mas makinang ang mata sa kanilang dalawa at dito ay nagsalpukan ng kanilang mga kamao sabay nagkaatrasan dahil sa impact na kanilang nagawa. Hindi makapaniwala ang hari na nagawa ni Jinwoo na sirain ang kanyang exoskeleton at bigla na lamang nakalapit si Jinwoo sa kanya sabay binigyan niya ito ng malakas na suntok sa dibdib subalit biglang may lumabas na kung anong bagay sa bibig ng hari at pinangatake niya ito sa ating bida. Nagasgasan si Jinwoo sa atake ng hari at sa kanilang paghihiwalay ay napalood si Jinwoo at nasabing siya raw ay nalason. Pagkatapos daw makain ng hari ang isang cone snail ay nagkaroon ito ng ability na gumamit ng lason at mas naging delikado raw ang lason na ito dahil sa nahalo ito sa mana ng hari. Wika ng hari na sinubukan daw ni Jinwoo ang lahat ng kanyang makakaya kung kaya't ngayon daw ay maaari na itong mamatay at aatakihin niya na ang ulo ng ating bida. Sumunod ay pinakita naman ng babae kung saan tinanong nito si Minoru kung ano raw ba ang nangyari at dito ay sinabi ni Minoru na hindi raw sila mananalo at kalimutan na raw nila ang tungkol sa mga S-rank hunter dahil kahit pagsamasamahin daw nila ang lakas ng mga tao ay hindi ito magiging sapat upang talunin ang halimaw na kanyang nakita. Ano raw ba ang sinasabi ni Minoru at nababaliw na raw ba ito sa kanyang sinasabi at sagot muli nito na kahit si Mr. Goto ay hindi nanalo sa halimaw kung kahit sila rin daw ay walang pag-asang manalo dito. Binitawan ng babae si Minoru at sinabing nakakaawa naman daw ito at dito ay napatingin siya sa taas dahil ang tunay daw nilang problema ay magsisimula na ngayon. Hindi makapaniwala ang hari dahil nagawang hawakan ni Jinwoo ang kanyang kamay
kamay, sabay sinuntok muli ng ating bida ang kanyang mukha at napalipad papalayo at tumama muli sa pader. Medyo nahilo ang hari sa ginawa ni Jinwoo at dito ay matagumpay na nakarecover ang ating bida sa pagkakalason at naramdaman niya raw na naging masaya ang hari nang siya ay malason kanina. Maaari daw na dahil tumaas ang kanyang pandama ay nararamdaman niya na ngayon ang emosyon ng langgam at sigurado raw siya na nagsisimula na itong makaramdam ng kaba. Subalit kinakabahan rin daw ang kanyang mga kasamahan sa likod at dito ay pinakita ang kanyang baby at kailangan na raw niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sumugod si Jinwoo patungo sa hari at bibigyan niya ito ng pagsipa mula sa itaas at sa kanyang pagbagsak ay isang malakas na pagyanigang nangyari, subalit biglang nawala ang hari sa kanyang kinatatayuan at napatanong naman ang dalawa kung nasaan na daw ba ang langgam dahil bigla itong nawala. Subalit si Jinwoo ay alam kung nasaan ang pwesto ng hari dahil ngayon na ito ay nasa kanyang itaas. Naisip ng hari na hindi tinatablan si Jinwoo ng lason at magsasayang lamang daw siya ng oras kung nais pa niyang lagpasan ang lakas nito at kung lakas daw ni Jinwoo ang pinakamalakas niyang attributes ay wala nang sense na kalabanin niya ito ng harapan dahil ang tunay daw niyang lakas ay nagmumula sa kanyang bilis. Dito ay mas lumiit at mas numipis ang katawan ng hari at ipopokus niya daw ang lahat ng kanyang energy upang patasin ang kanyang bilis at ngayon daw ay tapos na ang oras ng kanyang pakikipaglaro. Si Jinwoo naman ay nilabas na ang kanyang dalawang dagger at habang nagkatitigan muli ang dalawa sa bawat isa ay biglang umatake ng napakabilis ang hari subalit nagawa pa ring makaiwas ni Jinwoo. Nagawa ni Jinwoo na makapunta sa gilid ng hari at sa kanyang pag-iwang ginawa ay nasangga pa rin ng hari ang kanyang mga dagger at sa pag-atake naman ng hari ng kanyang kaliwang kamay ay nagawa naman din harangan ito ni Jinwoo. Napalipad papalayo si Jinwoo mula sa hari pero nakatapak ito sa pader ng tunnel at hindi siya nagsayang ng oras dahil dali-dali agad itong sumugod at dito ay nagpapalakasan na naman sila kung sino ang mas mailaw na mata sa kanilang dalawa. Patuloy na nagpapalitan ng pag-atake ang dalawa sa iba't ibang parte ng tunnel at napagtanto ng hari na hindi lamang nagagawang makasabay ni Jinwoo sa kanya dahil mas mabilis daw ang pinapakita nitong galaw. Tanong ng hari kung paano daw ito nangyari at naisip naman ni Jinwoo na maaari daw na mas malakas pa ang hari ng mga langgam kung ikukumpara sa Demon King, subalit nag-level up na raw siya pagkatapos niyang matalo si Baran at mas malakas na din daw ang mga weapon na kanyang gamit ngayon. Higit pa raw doon ay malaki na ang pinsalang kanyang naibigay sa baluti ng hari kung kaya't ngayon ay matatapos na raw niya ang laban nilang dalawa. Patuloy lamang silang nagpapalitan ng malalakas na pag-atake sa bawat isa at nang maramdaman ng hari ang hapdi ng pigati ay sinamantala naman ito ni Jinwoo at ginamit ang kanyang critical hit upang patamaan ng 8 beses ang katawan ng hari. Nag-upgrade na ngayon ang skill ni Jinwoo na critical attack bilang mutilate kung saan mas malakas na ang pag-atake na kanyang kayang gawin. Bigla na lamang umatras ang hari ng mga langgam subalit wika ni Jinwoo na saan daw ito pupunta. Ginamit ni Jinwoo ang bago niyang skill na mutilate kung saan madaming paghiwa ang nagawa niya sa hari at dito ay hindi pa nakontento ang bida dahil pinagpatuloy lamang niya ng pinagpatuloy ang paggamit niya sa bago niyang skill. Nagawa na ni Jinwoo na putulin ang isang kamay ng langgam na talagang naramdaman niya ang kirot sa paggawala nito sabay umatras si Jinwoo upang makita ang kalagayan ng hari. Sa kahit anong aspeto daw ay hindi niya kayang lamangan si Jinwoo subalit may bigla siyang naalala na alam niyang lamang siya sa ating bida at dito ay humiyaw ito at nagpalabas ng malakas na magical energy at sandamakmak na langgam ang nagtipon-tipon sa kanyang likuran. Pinasugod ng hari ang mga langgam patungo kay Jinwoo at tinanong ito kung ano raw ba ang masasabi ng ating bida subalit si Jinwoo ay napangiti na kinalaki naman ng mata ng hari sapagkat pinalabas niya din ang kanyang mga shadow upang kalabanin ang napakaraming langgam na ito. Mala World War II ang eksenang pinapakita sa harapan ng dalawang puwersa kung kaya't ang bawat shadow ni Jinwoo ay may kanya-kanyang ganap sa mga langgam dahil nagpapaligsahan daw sila kung gaano kadami ang kanilang mapapatay. Pinalabas din ni Jinwoo si Kiba at sinabing mag-focus lamang daw ito sa mga langgam at kung sakaling may masaktan daw na tao sa paligid ay hindi na ito may sasamon pang muli. Tumango naman si Kiba sa naging utos ni Jinwoo at dito ay ginamit niya na ang kanyang skill upang palakihin ang kanyang tarub sabay gamit din ang kanyang skill na apoy at ibinuga sa mga langgam at dahil sa lakas nito ay tumagos ang apoy hanggang sa labas ng tunnel. Hindi makapaniwala si Lim Taegyu dahil isa raw palang summoner si Jinwoo at wika naman ni Dongwook na kahit saan niya daw ito tignan ay hindi pangkaraniwang summoner ang ating bida sapagkat nagmumukha daw isang Demon King si Jinwoo na bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwala ang hari sa kanyang nakikita dahil siya daw ay mas malakas pa sa lahat ng nilalang simula pa noong siya ay silang at kinain niya daw ang lahat ng humarang sa kanya at kaya niya raw magpalakas
lakas nang hindi iniisip ang kanyang limitation. Isa raw siyang monarch na may tuturing dahil yun daw talaga ang kanyang tadhana, pero nang makita niya ngayon si Jinwoo ay bigla niyang naisip na kailangan niyang tumakas upang siya ay mabuhay pa. Kaya naman dito ay pinagaling ng hari ang kanyang sarili at naisip ni Jinwoo na maaari daw na yun ang healing ability ni Minbyung at ito raw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng halimaw na kayang gamitin ng skill ng iba pagkatapos itong kainin. Dito ay lumipad papalayo ang hari dahil kailangan niya raw makalayo sa ating bida, subalit ginamit ni Jinwoo ang kanyang skill upang pabagsakin ng hari sa lupa at dahil sa matinding pressure ay napasukan ng dugo ang hari. Dito ay pinailaw muli ng artist ang mata ni Jinwoo kung kaya't nang makita ito ng hari ay nagmamadali ito upang makatakas, subalit hindi naman ito hahayaan ni Jinwoo at ginamit muli ang kanyang bagong skill kung saan pinaghihiwa niya ng napakarami ang hari ng mga langgam. Sa wakas ay natalo na ni Jinwoo ang hari ng mga langgam at nag-level up muli siya ng 2 beses, samantalang si Baekhyunho ay tinawag si Jinwoo dahil delikado na ang kalagayan ni Baby Cha. Marami daw nasayang na oras si Jinwoo sa kanyang pakikipaglaban at kailangan niya daw makahanap agad ng healer para sa kanyang baby, subalit nasa cooldown pa raw ang kanyang skill na exchange at hindi siya sigurado kung may sasama niya ang iba sa kanyang teleportation at kung gagamitin naman daw niya si Kaiser ay tiyak na mamamatay si Baby Cha bago pa siya makabalik. May buhay pa raw kayang healer ang Japanese hunter, tanong ni Jinwoo, at dito ay tila ba may naisip ang bida at sinabi kung pwede raw bang patayin sandali ng cameraman ang kanyang camera. Magmadali daw ang lalaki dahil kung hindi niya raw ito gagawin ay sisirain niya ito, wika ni Jinwoo, at napapaisip naman ang cameraman kung bakit at dito ay inutos ni Jinwoo sa lahat ng kanyang shadow na hanapin ang katawan ni Hunter Minbyung. Nagtataka si Baekhyunho sa sinabi ni Jinwoo pero tila ba may idea siya pero hindi siya sigurado at pagkatapos ay hawak-hawak na ng isang Balmond ang katawan ni Minbyung at naisip ni Jinwoo kung gagana daw kaya ang kanyang gagawin. Tanong ni Baekhyunho kung ano raw ba ang plano ni Jinwoo at sinabi ng system na pwede raw gamitin ni Jinwoo ang shadow extraction kay Minbyung at dito ay muli niyang sinabi ang magical word ng solo leveling at ito ang arouse. Nagsimula nang lumabas ang shadow mula sa katawan ni Minbyung, subalit nabigo ang unang subok dito kaya naman si Jinwoo ay napamura at sinabi muli niya ang salitang arouse, subalit bigo pa rin ang pangalawa niyang subok dito. Pwede daw na hindi gusto ni Minbyung na siya ay may samo na parabang sinasabi nito na isang kademonyohang pagkilos ang magsamo ng shadow sa isang tao, subalit kailangan niya daw itong gawin upang magligtas ng buhay ng iba. Dito ay binanggit niya muli ang salitang arouse sa huling pagkakataon at nagsimula ng muli ang proseso ng extraction, samantalang si Baekhyunho ay nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa nito sa katawan ni Minbyung. Napagtanto na ni Baekhyunho ang tunay na ability ni Jinwoo ay isang necromancer sapagkat ngayon ay pinakita na ang shadow na nagmula sa S-rank hunter na si Minbyung-gu. Wag daw sabihin na ang tunay daw na kapangyarihan ni Jinwoo ay kaya nitong gamitin ng power ng mga namatay na, wika ni Mr. Choi, at tama daw ang hinala ni Dongwook na hindi pangkaraniwang summoner ang ating bida. Lumapit ang shadow ni Minbyung kay Baby Cha at ginamit niya ang kanyang skill upang pagalingin ito at masasabi daw ni Jinwoo na si Minbyung daw ay isang mabuting tao dahil kahit hindi niya ito inutusan ay kusa nitong pinagaling ang kanyang baby. Wika ni Baekhyunho na ang shadow na ito ay hindi na si Minbyung na kanyang kilala at sinang-ayunan naman ni Jinwoo ang kanyang sinabi. Hindi makapaniwala ang cameraman sa ability na meron si Jinwoo at kaya naman daw pala pinapapatay nito ang camera kanina dahil ang ganito raw kapangyarihan ay hindi pwedeng malaman ng iba. Habang mas mahirap daw ang kakaharapin ni Jinwoo na laban ay lalo daw itong mas magiging malakas at hindi niya raw nai-imagine ang lakas na maaaring makamit ni Jinwoo sa hinaharap. Sigurado daw si Baekhyunho na marami pang mapagtatagumpayan na laban si Jinwoo at alam niya daw na malaki ang magagawang tulong ng kapangyarihan ni Minbyung, subalit hindi raw gusto ni Minbyung ang pakikipaglaban noong nabubuhay pa ito. Kaya naman nakiusap si Baekhyunho na wag daw sanang gamitin ni Jinwoo si Minbyung sa pakikipaglaban at dito ay tinanggal ng bida ang kamay ni Baekhyunho sa kanyang balikat dahil pangalawang beses na raw niya itong ginagawa, subalit naiiba na raw ito ngayon sapagkat ngayon daw ay hindi na ito isang utos kundi isa na itong madamdaming pakikiusap sa kanya. Gaya daw ng nararamdaman ni Baekhyunho kay Minbyung ay ganoon naman din daw ang kanyang nararamdaman kung kaya't dito ay kinansel ng bida ang pagsamon kay Minbyung at nagkatitigan ng dalawang magkaibigan at napangiti sa bawat isa na parabang sinasabi nila sa kanilang sarili na paalam na aking kaibigan. Tuluyan nang nawala ang shadow ni Minbyung at nagpasalamat naman si Baekhyunho sa ginawa ni Jinwoo. Gamit ang helicopter ay nakalabas na ang grupo ng Korean hunters dala ang bangkay ni Minbyung at sinabi ni Jinwoo na mananatili muna daw siya sa isla sapagkat may mga bagay daw siya na kailangan pang gawin. Naiintindihan daw ni Baekhyunho ang
nais ni Jinwoo sapagkat makikita naman nating marami pang mga langgam ang natitira at sinabi ni Jinwoo na lilinisin niya daw ang magiging daan nila Baekhyunho at papatayin niya ang lahat ng mga langgam na natitira sa isla. Tinawag ni Jinwoo si Kaiser at sinabi kay Baekhyunho na magkita na lamang daw sila sa mga susunod na araw at pagkatapos ay lumipad na sila papalayo at madaling pinagpapapatay ang mga langgam na kanilang nadadaanan. Pinakita naman ng barko ng Japan kung saan nandito ang mga S-rank hunter na natitira at sinabi ni Minoru na ang kanyang nakita ay tunay na halimaw at hindi raw nila maiintindihan ang kanyang sinasabi dahil hindi nila ito nakita sapagkat isang massacre daw ang ginawa nito kay Mr. Goto. Hindi raw nila may papanalo ang raid na ito at wala daw hunter ang kayang tumalo sa halimaw na kanyang tinutukoy at sinabi naman ni Raizi na wag daw magalala si Minoru sapagkat ang halimaw na ito ay patay na at tapos na daw ang raid sa Jeju Island. Hindi makapaniwala si Minoru sa kanyang narinig at muling sinabi sa kanya na galing daw ang report na ito mula sa Korean Hunter Association. Dito ay naalala ni Raizi ang conversation nila ni Mr. Goto kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol kay Jinwoo at sinabi naman ng isang lalaki na marami daw ang mga langgam na nagtitipon-tipon sa kanilang itaas kung kahit maganda na raw ang lahat sa kanilang gagawing pakikipaglaban. Pinakita naman ng mga shadow ni Jinwoo kung saan sinisimulan na nilang linisin ang mga langgam at nakakatanggap rin daw siya ng experience mula sa mga itlog. Binuksan ni Jinwoo ang kanyang inventory upang ayusin ang kanyang mga sandata at dito ay pinalabas niya ang sandata na ginamit ni Baran dahil muntik na raw niya itong makalimutan. Susubukan daw ni Jinwoo ang kayang gawin ng sandatang ito at dito ay winasiwas niya ito patungo sa mga itlog kung saan nagpalabas ito ng mga kidlat at nasabi niyang hindi raw dapat binubulok ito sa kanyang inventory dahil masyado raw itong mabisa kung kaya't ito raw ang gagamitin niya sa pagwasak sa mga itlog na natitira. Pinakita naman si Jinwoo kung saan nasa level 100 na siya at dito ay pinakita ang bangkay ng hari kung saan ang aura na ito ay naghihimagsik at muli niyang sinabi ang magic word na arouse. Biglang dumilim ang kanyang paligid at wala siyang maramdaman na kung anuman at pwede raw kayang nabigo siya sa pagkuha ng shadow sa hari ng mga langgam. Subalit biglang bumalik sa dati ang kanyang paligid at akala niya daw ay nabigo siya sa kanyang ginawa. Subalit ngayon ay pinakita na ang shadow ng hari kung saan may ranggo ito bilang general at lumuhod ito upang magbigay galang sa tarugo ni Jinwoo. Ang general rank daw ng hari ang maaaring susunod na rank sa Elite Knight kung kaya't ang ibig sabihin daw nito ay siya na ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang mga shadow. Kung i-consider daw ni Jinwoo ang stats ng hari ay it makes sense dahil sobrang taas naman talaga kung kaya't ngayon naman daw ay ang reyna naman ang kanyang gagawing shadow. Sa pagtalikod ni Jinwoo ay biglang nagsalita ang hari at sinabing aking kamahalan nakikiusap akong bigyan mo po ako ng pangalan. Sa isip ni Jinwoo na mukhang ang ultimate loyalty na tinatawag ay applicable din sa hari at tinanong niya sa hari kung paano ito nakapagsasalita at sagot naman nito na kaya na lamang daw niyang magsalita. Pwede raw kaya na dahil kaya nitong magsalita bago pa siya maging shadow ay na-adapt niya pa din ang kakayahan na makapagsalita. Subalit hindi raw maaari iyon dahil kaya rin naman daw makapagsalita ni Minbyung, Iron at Kiba bago sila maging shadow pero hindi naman sila nakakapagsalita ngayon. Isang level lamang daw ang pinagkaiba ng mga ito sa ranking kung kaya't pwede raw siguro na makapagsalita na rin ng iba kapag sila ay nakarating sa mas mataas na ranggo. Si Jinwoo raw ang pumatay sa hari kung kaya't magiging loyal pa rin daw ba ito at susunod sa kanya pero sagot ng hari na hindi raw siya pinatay ni Jinwoo dahil mas mainam daw na sabihin na muli siyang pinanganak dahil sa kapangyarihan ng ating bida. Umaapaw daw ang kaligayahan sa kanyang puso kung kaya't susunod daw ang hari kay Jinwoo kahit saan pa ito magpunta magpakailan pa man kaya naman muli itong nakiusap na bigyan daw siya ng pangalan ni Jinwoo. Magiging weird daw siguro kung papangalanan niya ang hari bilang langgam o kaya insekto sapagkat dapat raw ay may pangalan ito na bubukod sa kanya sa ibang mga langgam at biglang naalala ni Jinwoo ang pangalan ng isang author sa isang novel na may pamagat na The Ants kaya naman ngayon ang pangalan daw ng hari ay Biro. Ngayon si Biro ay isang general rank sa Shadow Army ni Jinwoo kung saan siya ang pinakamalakas at ngayon naman daw ay ito ang oras upang gawing shadow ni Jinwoo ang reyna. Gamit ang magical word na arouse ay tumayo at tumindig ang buntot ng reyna at ngayon ay nasa rank din ng general ito gaya ni Biro. Tila ba may naramdaman na kung ano ang mga shadow langgam ni Jinwoo at naramdaman niyang mas humina ang kanyang koneksyon sa mga ito kaya naman tinanong niya kay Biro kung pwede raw ba nitong ipaliwanag ang nangyari. Wika ni Biro na ang reyna ay may kapangyarihan pasunurin ang lahat ng langgam na kanyang nasasakupan at ibig sabihin daw ba ni Biro na hanggat nabubuhay daw ang reyna ay may karapatan itong utusan ng lahat ng langgam. Sumang-ayon dito si Biro at muling tanong ni Jinwoo na bakit daw mababa ang
mana ng Reyna kahit na nga raw ba nasa ranggo ito ng general, at sagot naman ni Biro na ang mana daw ng Reyna ay para sa pagpaparami at ang rason daw kung bakit mababa ang mana nito ay dahil wala na itong katawan na pwede pang manganak. So ibig sabihin daw pala na ang Reyna ay hindi para sa pakikipaglaban, at sagot naman ni Biro na tama ka aking kamahalan, kung kaya't naisip ni Jinwoo na hindi niya raw kailangan ng dalawang commanders sa kanyang hukbo, kaya naman kinancel niya ang pagiging shadow nito. Sinabi naman ni Jinwoo sa kanyang mga shadow na hindi na raw nila kailangan na kolektahin pa ang mga magical crystal dahil magagamit daw ang mga ito para sa pagpapatayo ng mga building upang bumalik ang dating ganda ng Jeju Island, at hindi raw dapat nila itong kuhanin. Sapat na raw ang kanyang hawak na parang isang bato galing sa bangkay ni Biro, at ngayon naman daw ang pinakaimportante na kailangan niyang gawin ay kung paano niya tatapusin ang mga natitirang langgam, at mapapatay niya daw kaya ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang mga shadow na meron siya ngayon. Wika naman ni Biro na feel niya daw na hirap ang kanilang mga kalaban sa paglipad sa ere dahil wala silang leader, kung kaya't dahil hindi raw nila mapanatili ang kanilang formation ay nagsisiliparan daw ito sa iba't ibang direksyon dahil sa pagkalito. Tanong ni Jinwoo na alam daw ba ni Biro kung gaano pa kadami ang mga natitirang mga langgam, at sagot naman ito na nasa 8,700 daw ang total ng mga langgam bago magsimula ang pag-atake, at sa kanyang tansya ay nasa 4,000 pa ang natitirang mga buhay. Akala daw ni Jinwoo na marami na siyang napatay na langgam sa nauna niyang laban, subalit lumalabas daw na marami pa rin natitira. Kaya daw bang patayin ni Biro ang lahat ng langgam gamit ng kanyang lakas, at sagot naman ni Biro na kung bibigyan daw siya ng utos ay gagawin niya ito agad. Sa bahagi naman nila Jongsu ay nagsimula ng umatake ang mga langgam, kaya naman pinasabugan nila ito ng kanyon, habang ang ibang mga hunter naman ay ginagamit ang kanilang magic upang tumulong sa laban, at dito ay pinapaulanan nila ng mga pag-atake ang lahat ng langgam na kanilang nakikita. Wika naman ni Gina may baby na ang mga langgam daw ay patungo sa direksyon kung nasaan ang guild nila Jongsu, kung kaya't sinabi ni Kihon na maganda raw ang lahat dahil magsisimula na ang kanilang magiging laban. Sinabi naman ng Vice Guild Master ng Fame Guild na kailangan na rin daw nilang maganda sa pakikipaglaban, at wika ng isa na patayin daw nila ang lahat ng langgam na kanilang makikita. Wika naman ng isang hunter galing sa Pine Guild na kailangan daw nilang panatilihin ang kanilang formation kung ayaw nilang mamatay dahil sing lakas daw ng isang birang kang isang langgam, at kailangan daw nilang maibalik ang glory ng kanilang guild. Samantalang si Lee Min-sung ay nagmumukha na namang tanga dahil sa sobrang takot at napasabing paano daw nila kakalabanin ang mga ganitong klaseng halimaw, habang ang isang hunter ay napaisip na maaari daw na isang A-rank hunter si Lee Min-sung pero para daw itong isang shell na wala namang laman. Napakaraming mga langgam naman ang nakarating sa pangpang kung saan nakapwesto sila Juhi, at napatanong ito kung sapat daw ba ang kanilang lakas upang labanan ang mga halimaw, at dito ay malapit na itong makalapit sa kanila dahil sa bilis na taglay ng mga ito, subalit bigla na lamang nahiwa ang katawan ng mga langgam sa sumunod na segundo, samantalang sila Juhi ay hindi makita kung ano ang pumapatay sa kanilang kalaban dahil sa sobrang bilis nito, at dito ay pinakita si Biro kung saan siya pala ang pumapatay sa kanyang mga kauri. Inabot ng 2 araw ang South Korea sa pagsugpo sa mga langgam sa bandang south ng bansa, at natagpuan din daw nila ang mga langgam sa karagatan ng China, at hindi sila makapaniwala na umabot sa kanila ang mga langgam na ito. Hindi raw nila nagawang makatulog sa loob ng 2 araw, at report ng isa na nasa shooting range na daw ang pangalawang wave ng mga langgam, at nang patatamaan na nila ito ay pinigilan sila ng kapitan sapagkat kikilos na daw ang kanilang bayani upang kalabaning mag-isa ang mga langgam na sumasalakay sa kanila. Dito ay naganda na ang hunter na ito at sinabing ililibing na daw ang lahat ng mga langgam sa ilalim ng dagat, at sa pag-ataking kanyang ginawa ay madali niyang napatamaan ang lahat ng langgam sa himpapawid, at muling sinabi na kung buhay lamang daw ang langgam na kinalaban ni Jinwoo ay mas masaya daw sana ang kanyang magiging laban sapagkat ngayon ay isa-isang bumabagsak sa dagat ang pira-pirasong katawan ng mga langgam. Dito na nagtatapos ang buong pangyayari sa Jeju Island Arc, at dito na din magtatapos ang Season 2 ng Solo Leveling, kaya naman sa susunod nating upload ay pag-uusapan naman natin ang mga mangyayari sa Season 3 ng anime na ito.